Oy, ka-coffee! Namataan na po itong si RD Tevez. Naku, ipugante ito ka-coffee ha. As of the moment, no, nakita po yan na ano ito, kasama si dating Senador Manny Pacquiao dyan po sa East Timor, dyan po sa Timor-Leste. Actually, hindi pa rin po ito na-aresto. May mga pending warrant of arrest na po ito ka-coffee. No? Pero hanggang ngayon, malaya pa rin pong paikot-ikot sa ibang bansa itong si RD Tevez. Pero ang DOJ, ang sinabi nila, mas paiigtingin na nila yung pag-aresto dito. Pero ilang buwan na po nakalilipas dito, pero nananatili pa rin pong malaya. In fact, napipicturean pa nga itong si Tevez kasama pa ang pambansang kamao. No? Hindi, ibig sabihin, hindi ito nagtatago. Parang, ang mahirap kasi wala tayong extradition treaty dyan po sa Timor-Leste. Kaya, hindi agad ma-deport agad yan or madadala unless mahuli talaga doon ka-coffee in partnership with international police. Pacquiao RD Tevez had chance encounter in Timor-Leste according po yan sa Department of Justice. Hindi po sinasadya ha, ibig sabihin ng chance encounter ha. Nagkataon lang, yan ang perfect term dyan. Nagkataon lang ang kanilang pagkikita. Ibig sabihin, wala silang prior arrangement, prior na usapan na let's meet dyan sa Timor-Leste. Walang ganyan ka-coffee, no? Former Negros Oriental Representative Arnulfo RD Tevez Jr. and former Senator Manny Pacquiao had a chance encounter dyan po sa Timor-Leste. Yan po yung kinonfirma ng Department of Justice. Alam naman natin na nandoon talaga sa Timor-Leste. Ngayon, without a doubt. Yan. Kasi kung inyong matatandaan, dati pa rin inanunsyo yan ng DOJ, no, ni Secretary Crispin Rimulya, na nandiyan talaga sa East Timor yan. Actually, ilang bansa na ang sinalinan yan, pero nandiyan yan sa East Timor. Ngayon, wala na raw po silang duda. Sigurado na dahil may nakunan pa ng litrato. Yan po yung sinasabi ni DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano sa isa pong ambush interview. At nakakuha rin kami ng statement galing sa kampo ni former Senator Manny Pacquiao na ito ay isang chance encounter lamang at hindi naman sinasadya na magkita sila doon sa mismong airport. Airport pa ha? Ano ito? Sumalubong? Sumundo? Itong si RD Tevez, no? Ano, parang nangiinis lang ito ka-coffee. Kasi kung ikaw ay, halimbawa, kung ikaw ay wanted talaga, magtatago ka, hindi ka magpapakita. Open sa public pa itong event na ata ito no? Nakita po sila at nandiyan ng former government official din. Sabagay, pareha silang former government official, no? Parang nakaasar itong si RD Tevez sa DOJ, ha? Sa tingin ko lang, ito ang nagiging nangyayari dito. According to Pacquiao, he had been invited to Timor-Leste by President Jose Ramos Horta and Prime Minister Kai Ralasana Gusmao to be the guest of honor dyan po sa Timor-Leste o sa celebration po ng kanilang Independence Day. A big time pala itong si Pacquiao ha. Inibitahan pala siya ng presidente ng Timor-Leste. Viral videos on social media show Tevez in a white shirt and sunglasses pushing through the crowd and hugging Pacquiao. Uy, may yakapan pang nangyari ha. Naku, mukhang mapipikon lalo ang DOJ dito. The former senator said he met Tevez again in a dinner organized by the Timor-Leste government and boxing groups, but they did not have the chance to talk. Salima Refram reported on 24 Oras. Biruin mo, 2 beses pa silang nagkita, no? Sa isa pong dinner. Ibig sabihin, hindi nagtatago nagtatago, yes, pero ano ba ito? Yes, nagtatago, pero hindi nagtatago. Nagigets nyo ako, medyo magulo ka coffee, no? Kasi kung nagtatago talaga ito, totoong nagtatago, hindi ito mag-a-appear sa mga ganitong events na to, private events man ito, pero maraming tao dito Pacquiao said he was not aware the expelled legislator would be in the event, adding, he did not visit Timor-Leste for Tevez. Definitely naman. Sa tingin ko naman, hindi gagawin ni Pacquiao yan. Pero siguro dahil para sila taga Mindanao, so parang may commonality, no? So parang opportunity na rin siguro ito kay Tevez, no, na maipahayag yung kanyang gusto sa pamamagitan ni Manny Pacquiao. Pero kung inyo mapapanood, nagkakaroon din naman ito ng mga press conference Nagkakaroon ito ng mga online announcements itong si Tevez, no? Hindi pa rin siya deprived ng kanyang freedom of speech. Nagagawa niya pa rin po yan. The former senator said he met Tevez again. Teka, nabasa na natin ito. GMA News Online had sought comments from the former Congressman Tevez's representatives, but they had yet to respond as of posting time. Meanwhile, the Philippine Embassy in Timor-Leste declined to comment, saying it did not have a hand in Pacquiao's visit. Tama lang. Tevez was the subject of an arrest warrant in the Philippines for allegedly masterminding the killing. Pagpaslang po dito sa dating Negros Oriental Governor na si Ruel Digamo at iba pa pong kaawa-awang biktima. Ano sa tingin ninyo?
Parang nangaasar itong si Tevez talaga. Well, we will have to go through diplomatic channels. Yan ang magiging move ng DOJ dito. Dahil wala naman tayong extradition treaty, correct? With Timor-Leste, sinasabi ko kanina, no? But the cooperation and the communication between the two governments has been very fruitful. Marami na pong napag-usapan and our operations are based on those communication. Sana hindi mo na maglabas ng statement, wag mo na maglalabas ng pahayag itong DOJ, no? Kasi nabubulilyaso eh. Noon, sinabi nila yung kay Bantag din, alam nila yung lokasyon, pero until now, hindi pa rin po nahahanap nasaan po si Bantag. So, itayin muna natin. Sana bawal. Let's talk muna sa DOJ kasi nabubulilyaso yung kanilang mga plano, no? So, hintay na lang tayo ka-coffee dyan. Jeneline Vergara, mabuhay, PBBM. Oy, Ada Joy! Kumusta, Ada Joy? Long time no comment si Ada Joy. Good evening, ka-coffee at sa lahat ng ating mga ka-coffee na nakikinig. Ma'am, kumusta ka? Iyak na naman ang tatlong musketeers na yan. Walang magawa. Kung sa tulong na lang sana sila sa administrasyon, edi okay lang, mabangol pa sana siya. Kayo sa mga Pinoy na katulad ninyo, yan, tinutukoy niya itong 3 musketeers, itong miyembro ng Makabayan Black, no? Si Castro, si Brosas at si Manuel. Pareho silang sabungin. Albert Del Rosario, ikaw talaga, kuya. Yan. Yan, common denominator daw ni Pacquiao at ni Tevez. Pareho daw silang sabungin. Letty Jan, good evening ka-coffee. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Pacquiao. Sinalubong ni Arnie Tevez. Si Pacquiao talaga namang merong contact silang dalawa niyan. Pero if ever man, totoo, hindi. Definitely hindi aaminin ni Manny Pacquiao yan, no? Okay, naka-timing din sa wakas si Melski. Yan, hindi maka-timing sa ating live stream si Melski. Uy, si Mary nakikinig sa atin. Classmate, Mary Inventado, shoutout po sa inyo. Happy viewing sa iyo. Kumusta ka lang dyan? Anyway, ka-coffee, kung di ka pa naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, yan ha. Ka-coffee, click nyo lang po. Marami pa tayong viewers sa Facebook. 119 pa, 119,000 pa. Click lang po yung follow. Click lang po yung like dyan sa Facebook, no? Libre yan, ka-coffee, walang bayad ha. Kung nasa Facebook naman kayo, nasa YouTube naman kayo, ay i-click nyo lang po yung subscribe. Yan, libre din po yan, ka-coffee ha. Madali lang. Click, like, follow, and subscribe. Kung nasa man po kayo nakikinig. I-shoutout din natin yung mga ka-coffee natin na nakikinig ngayon, live stream natin sa Facebook kay Erickson Labitad. Happy viewing po sa inyo. Inaabangan niya yung pagbaba ni Pacquiao at naghag pa siya, naghag pa sila, nagyakap pa raw, sabi ni Ma'am Letty, no? Heidi Dayanko, shoutout po sa inyo. Kay Mercy C, shoutout din po kay Jackie Brito. Sir, kumusta? Ang dami nagbabalik ngayon, ha? Nagbabalik comment, no? Maraming salamat sa inyong pagtutok, ka-coffee na yan. Good evening po sa inyo. Celso Passion, shoutout po sa inyo. Sabay mag-out ka na sa live stream, Char. Oo nga, Melski, late ka na talaga eh. Kasi ang live stream natin, nagbago na tayo ng oras, no? Alas 10 na po lagi yan. Minsan Monday to Friday, minsan Sunday, no? Pero minsan, nabibisi tayo sa trabaho, hindi tayo nakakapag-live stream. Pero alas 10 na po yan, Melski. Hindi ko lang alam kay YouTube, hindi na rin nagdo-notify eh. Hindi ko alam kung bakit, ka-coffee, may kasalanan nata ako sa YouTube. Hindi nagno-notify, basta alas 10 yan, ka-coffee. Pero pag sumapit na ng 10:50, hindi pa tayo nagla-live stream. Kasi dati si Ma'am Cecilia Peña, naghihintay ito eh. Napupuyat na lang daw siya sa kakahintay. Ganun na lang po. Alas 10 po yung ating live stream. Pag 10:15 na hindi pa tayo live, ibig sabihin, ka-coffee, hindi na tayo makakapag-live stream. Diba? Pero yan, ka-coffee, Monday to Thursday, yan yung regular schedule natin. Minsan Friday, minsan pahinga tayo pag Friday, and then Sunday. Yan. Ang aga kasi nakatulog dito sa Pinas, kaya di nakaka-timing at di nagno-notify. Yan, pasensya na kayo, ka-coffee ha. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo, nakaka-31 minutos na tayo. Maraming salamat, ka-coffee, sa pagsama ngayong araw po ng Biyernes. Bukas, weekend, yung iba may trabaho, meron tayong pasok. Yung mga wala, pahinga muna, ka-coffee. Sulitin mo na ang weekend. At may 2 araw, Sabado, Linggo, ka-coffee, no? Alright, paalam mo na sa inyo, ka-coffee. Thank you for joining me this Friday evening. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Kay Jumhal, shoutout po sa inyo. Kapapasok lang sa atin ni Jumhal, no? Hunlo Tangson. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye. Thank you. Good night, everyone. Good night. Meng Gay, happy viewing mula sa China. Good night, everyone. Wala na pong magko-comment. Bye-bye.